Sige, ito. Simulan natin dahil dito naman nagsimula ang lahat, kay Representative Abante. Itago natin sa pangalang Representative Abante. So ito mga bossing, medyo nagtatampo si, Representative Abante kung mapapakinggan ninyo yung kanyang opening statement ay talagang tampong-tampo siya sa mga sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mga DDS. Nagtatampo siya sa DDS kasi daw wala naman daw tayong ibinigay na boto. Tanga, wala kaming ibinigay na boto kasi kami mismo ang pumoto, Popols. Tagal-tagal mo na sa politika, hindi mo at saka isa pa yung mga mismong mga kasimbahan mo, isinusuka ka. Ang sinasabi nila, "Hoy, Abante, hindi kami bumoto dahil sinabi mo. Sino ka ba, Diyos ka ba? Hindi ka naman Diyos. So bumoto kami kasi gusto namin. Hindi kami bumoto dahil nabi mo. Hindi ka nga namin kilalang hayop ka eh." So ang tanong niya, ilan ba ang boto na ibinigay natin sa kanya, kay PRD? 16 million, tanga. Lahat yun. Hindi lang 16 million yun. Ilang million yung boto na yun. Nabawasan dahil dinugas pa yun. Ilan libo lang yun na mo? Ilan libo lang kayo sa simbahan ninyo? Pati tuloy yung mga membro mo nadadamay. Kung 6,000 lang kayo, 10,000. Ilan libo lang kayo? Hindi mo nga sinabi na ilan daan libo eh. Kupal ka. Ang KOJC, meron silang 5 million members dito sa Pilipinas. Si Iglesia ni Cristo nung panahon ni PRD, binoto niyan si Duterte. Ilang milyon ang miyembro niyan? Hindi nga hindi nga naniningil ang INC, hindi nga sila nanunumbat. Ito ngang KOJC, ang laki ng naitulong nila kay PRD, hindi lang boto ang binigay ng KOJC kay PRD ha. Nagbigay pa ang KOJC ng tulong pinansyal sa pangkakampanya ni PRD. Humingi ba sila ng posisyon sa gobyerno? Di ba si Pastor Apollo Kibuloy gumastos pa nga ng 2 bilyon sa NTF-ELCAC para tulungan lang si Duterte na ma-achieve yung goal niya na maubos ang mga NPA sa Pilipinas. Nakita mo ba sila na humingi ng simpatya kay PRD? Nakita mo ba sila na nagsabi na ilan ang binigay namin na boto sa nakita mo ba sila nanumbat? Nakita mo man lang ba sila na kahit papaano nagpalakas? Tama, mali. Ikaw ilan libo lang yung naidagdag mo, sabi mo ilan libo lang ang miyembro ninyo, puta ipinamumukha mo na. Ang daming mga kumakalat sa social media na gunggong ka, hindi mo naman pala sinuportahan si Duterte nung tumatakbong presidente. Ang sinuportahan mo pala, may mga chat ninyo na kumakalat sa social media ngayon, ang sinuportahan mo pala si Mar Rojas. Tama, mali. Si Mar Rojas pa pala sinuportahan mo. Tapos ngayon, gigil na gigil ka at sinasabi mo na, ako, I voted for you. Ulul, hindi mo ibinoto si PRD. Kumakalat sa social media, merong ebidensya, chat mo, na ang ikinakandidato mo, si Mar Rojas. Anong pinagsasasabi mo? Meron ka pang nalalaman na, meron ka pang nalalaman na mga miyembro ko, mga miyembro namin. Kaming buong simbahan ng Baptist. Ikaw may-ari ng simbahan? Bishop ka lang eh. Hindi ikaw ang may-ari ng simbahan. Pinagsasasabi nito, ano ba yung mga sinabi nito? Maraming sinabi to na kesyo ni hindi man lang daw sila pinasalamatan ni PRRD. Puti pa daw si Bongo nagpasalamat. Si PRD kahit minsan hindi daw siya pinasalamatan. Pati daw yung National Baptist Day, hindi daw pinirmahan ni PRRD, nag-expire na lang kaya naging batas. Sana kung vinito. 'Di ba? Kung yung batas, vinito, sana hindi naging batas. Naging batas nung panahon ni PRD. Ibig sabihin, hindi niya vinito, hindi niya pinirmahan kasi nga automatic na magiging na yan, magiging batas yan kahit hindi niya pirmahan. Masyado ka naman kasing paimportante. Ikaw pala itong naniningil ng utang na loob eh. Kayo pala yung simbahan nyo pala yung tumutulong tapos humihingi ng utang na loob. Akala ko ba para ka sa bayan? Akala ko ba para kayo sa Pilipinas? Bakit naniningil ka ng utang na loob? Kung hindi nagpasalamat sa'yo, so be it. Anong problema dun? Bakit tumulong ka para makahingi ka ng salamat?
Ang kapal naman ng mukha mo. 'Pag tumulong ka sa tao, 'wag ka nang maghangad ng kahit na ano. Kung totoong binoto mo, 'wag ka nang maghangad ng kahit ano. Because for all I know, bumoto ka, alam mo kung kanino? Sinong presidente nito palagay ko? Baka presidente pang binoto mo, hindi si Isko, kahit na si Isko yung kasama niyo diyan sa Maynila nung kinakandidato kayo, eh. Baka ang binoto mo si Bongbong Marcos pa, eh. Tingnan mo nangyari sa bayan natin. National Bible Day na, abay makontento na siya, o hindi ba? O ito, pakinggan natin yung sama ng loob niya sa mga DDS. Araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers, minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura. Oh, ano masama? Kung murahin ka, bakit ka minumura, Abante? Tanungin mo sarili mo. May nagawa siguro akong mali, kaya ako minumura. Sinong gunggong ang mumurahin ng wala kang ginawang masama? Panay ang atake mo, eh. Panay ang pagmamalinis mo. Magse-selfie ka, nakalabas dila mo. Hindi ba magagalit tao sa'yo nun? Masyado kang malinis, masyado kang holy, masyado kang mabait. Kung makapag-ano ka ng scriptures, makapag-recite ka ng scriptures, parang ikaw lang pinakamagaling sa Biblia. Pero puta, tingnan mo social media mo, may hawak kang barel, nananabako ka, fino-flaunt mo yung mamahalin mong ano, mamahalin mong mga sasakyan, mamahalin mong gamit. Ano pa ang ginagawa mo? Nagpi-picture ka nakahubad. Nagpi-picture ka, nakalabas dila mo. Gusto mo irespeto ka ng tao, pero ikaw sa sarili mo hindi mo binibigyan ng respeto yung pamilya mo, pati yung constituents mo. Kasi kung talagang matino ka, taina sana hindi mo ginagawa 'yan. Sana hindi mo ginagawa sa buhay mo 'yan. Sana manindigan ka. Kung halimbawa sa tingin mo noong panahon, eh, maganda yung war on drugs, sana ikaw mismo yung manindigan at sabihin na, "Uy, maganda 'yan." Maganda yung war on drugs. Naubos yung mga addict talaga sa Pilipinas. Eh, talagang gano'n ang buhay. Pagka ikaw sumama ka sa illegal, sumama ka sa sumama ka sa trabahong kriminal, eh, dapat talaga ano ka, talagang mapapahamak ka. 'Yun ang talagang mangyayari sa'yo. Kaya nga tayo may batas, eh. Kasi yung mga bawal sa batas, dapat talaga tinatrabaho 'yan. In the process ng iyong pagharesto sa kanila, eh, nagkaproblema, mamamatay ka talaga. Gano'n ang sistema ng buhay, na kung pumasok ka sa illegal, napakalaki yung chances na either makulong ka, pangalawa mamatay ka. Because it's you or yung yung pulis. 'Di ba dapat gano'n, eh. Pero hindi, umiiyak ka na minumura ka. Eh, 'wag kang tumakbo. 'Wag kang tumakbo congressman, tama? Kung gusto mong mawala ang galit ng tao sa'yo, hindi ka pansinin, huwag kang magsalita ng mga kung ano-ano. Umalis ka pa sa pagiging kongreso, mag-focus ka na lang sa pagiging pastor, total magaling ka naman mag-preach, mag-focus ka na dun. Pero kung ayaw mo naman, congressman ka pa rin, you are subject to criticism. You are subject sa pagmumura. Oo, totoo yan. Ay si Pastor Apollo Kibuloy nga, eh. O kita mo, hindi naman siya pumapasok sa politika, noon pa siya minumura, noon pa siya sinisiraan, eh. Oh, ngayon pumasok siya sa politika, magiging na siyang pag-aari na si Pastor Apollo Kibuloy ng sambayan ng Pilipino dahil pasahod na siya, ayan. Puwede niyo nang murahin si Pastor Apollo Kibuloy, he's subject to that. Ngayon naman kung maganda yung ginagawa ng tao ta's minumura niyo, eh, may tama din kayo sa utak. Pero Abante, aminin mo, napakarami mong sablay. May mga mamahaling kang relo, may mga ganito ka, may mga ganito ka. Mali yun sir, lalong-lalo na government official ka. Ngayon sasabihin ninyo, eh si pastor din may jet. Si pastor din may mamahaling mga relo, si pastor din may mga ganitong properties. Oh, bakit? Politiko ba si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi, 'di ba? Pribadong tao siya, so he can acquire all those because hindi naman galing sa pondo ng taong bayan yung ginagamit niya. And now kung halimbawa siya'y senador na, nasa kanya pa din itong mga properties na ito, itong mga bagay na ito, magagandang sasakyan, itong jet, itong mga magagandang relos niya, eh that's because bago pa man siya naging politiko, mayaman na sila, mayaman na yung simbahan nila. And yung simbahan nila is giving him what he deserve. So anong problema doon? Magkaiba yun, Abante, magkaiba Abante, yung ikaw na ang liit naman ng simbahan ninyo, wala ka naman noon, marami nakakakilala sa'yo bago ka maging congressman, tapos ngayon na naging congressman ka, biglang-bigla na yumaman ka. So, mumurahin ka ng taong bayan. O ba't magagalit ka sa mura ng taong bayan? Eh, yun ang tingin nila sa'yo. Instead of magalit ka sa mura nila, why not you correct yung mga pagkakamali mo
baka yung mura nila will turn into ano, will turn around and pwede siyang maging praises, 'di ba? Mr. President, hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang Di mo alam? Abante, ignorante ka. tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers? Marami. Marami. Si PRRD, ang kauna-unahang presidente na ipinanalo ng social media. Alam mo yan. Kaya nga kayo taing-tai sa social media eh. Kaya nga kayo, yung mga supporters niyo ginagamit ninyo ang social media because you know for a fact that social media influencers are influential. Madaming nanonood sa amin. Madaming naniniwala sa mga sinasabi namin. So when we say we vote for this person, itong mga kasamahan namin dito will definitely vote for this person kasi alam namin, kami pare-parehas nag-analyze. So ilang boto ang ibinigay mo kay Duterte? Isa lang. Sir, yun kung binoto mo si Duterte. Ako, ilang boto ang binigay ko kay Duterte? Isa lang. Hindi mo pwedeng akuin pagmamay-ari ang lahat ng boto ng mga ano mo, ng mga members mo dahil wala nang demokrasya 'yun. Ibig sabihin diyan sa inyong ano, sa inyong simbahan diktador kayo. Kasi ang KOJC, meron pa rin silang kalayaan na pumili at bumoto ng gusto nilang iboto. Ang INC bagamat ina-announce nila yung kanilang sinong iboboto, ang INC, bumoboto pa rin sa gusto nilang iboto. So kung sinasabi mo na sunod-sunuran sila sa'yo, kaya mong hawakan sila sa leeg, o ibig sabihin, diktador ka, diktadorya kulto, yang ano ninyo, yang simbahan ninyo. Kasi wala na silang sariling desisyon. Tama, mali? O, sige, diretso. Sa inyo. So isa lang, isang boto lang ang binigay ko kay PRD, pero kinampanya ko sa mga kamag-anak ko. So buong kamag-anak ko bumoto kay PRD, pero tagi-isang boto lang din sila. Parang sinasabi mo, pag-aari mo buhay ng mga Baptist? Kapal naman ang mukha mo, sir. Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor O, ano ngayon? sa inyo. Hindi naman pala siya hindi naman pala siya humiling ng kahit ano, ano ngayon? Di sana humiling ka para malaman mo, kapal naman ang mukha mo. Si ano nga si Madam Mocha nga binibigyan ng posisyon, tinatanggihan eh. Binibigyan si Mocha ng posisyon, sekretary, ayaw eh. Tinatanggihan eh. Kasi hindi naman namin tinulungan si PRRD dahil dun eh. Di ba okay na ako PRRD na dito na lang ako. Hindi pwede, kailangan magtrabaho ka sa akin. Kaya tumanggap si Madam Mocha ng mga posisyon. Pero hindi secretary positions. Pero binibigyan siya ni PRD, anong gusto mo? Anong gusto mo? Kasi nga, tumatanaw ng utang na loob si PRD dahil feeling niya, malaki talaga ang naitulong ng social media sa kanya. Bago pumasok si PRD bilang politiko or sa presidente, number 4 yan. Number 4 si PRD sa listahan. Number 4 si PRD sa survey. Pero putya yan, pagkatapos, mga bossing, biglang dahil sa social media, dahil sa Mocha Uson Vlog, dahil kanila Trixie, dahil kanila sa Srogando Sasot, at napakarami pang mga vloggers, na ipropaganda talaga natin, na iparating natin sa bayang Pilipinas kung gaano kagaling ang pamumuno ni PRD sa Davao. At naparating din natin sa mga Pilipino na enough is enough. Kakampi ng media ang mga Dilawan Tae, kakampi ng media sila Leni Robredo, kakampi ng media sila Pinoy, sila Marros, kakampi ng media, taga-ABS-CBN si Corina eh. Ang nagsakripisyo po talaga ng sobra-sobra, nakipag-away sa Facebook, nakipagbakbakan sa YouTube, mga vloggers, hindi pa ako nagvo-vlog noon, pero ako masasabi ko na ang dami kong beses na ipagmurahan sa mga Dilawan dahil kay PRD. Ang daming beses kong na-suspend or na block yung aking social media accounts. Ang dami kong kinaaway. Mga kupal na mga kaibigan ko, pinag-aaway ko yan. Yun yung sakripisyo ko. Hindi ko yung sinisingil kay PRD, pero
Mahal ko Pilipinas, eh. Kaya ko yung ginawa kasi mahal ko bayan, eh. Hindi ko yung ginawa dahil balang araw ipamumukha ko yun kay PRD, no. No, kami nga proud na proud pa kami pagkasama namin si PRD. Alam mo PRD, para sa'yo nag-ambag ako dun sa mga t-shirts na pinapagawa, sa mga baller IDs. Nagpunta ako sa ganito, sa ganyan. Sinusumbat ko ba yun? Hindi. Proud ako na nakatulong ako sa kanya in a sense na maganda yung nangyari sa bayan natin. Eh ikaw, tangina gustong-gusto mo acknowledgement, eh ibig sabihin fame whore ka talaga, congressman. Ibig sabihin talagang ano ka, talagang ang habol mo lang sumikat ka, eh, idol mo talaga si PRD. Balita ko nagmomotor-motor ka na din, balita ko pasiga-siga ka na din. Hindi mo kayang gayahin si PRD kasi si PRD organic, hindi katulad mo na panggap lang, panggap na mabait, panggap na pastor, tapos panggap na matapang. Member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Hindi naman talaga marunong mag-English, eh. Bakit nagagalit ka kay Panelo? Na sinisita ni Panelo yung pagsasalita ni Fernandez. Putang ina, congressman, eto gusto kong sabihin sa'yo kung yung anak ko nakikinig dyan sa Quadcom, yung anak ko Inglesera yun, hindi marunong mag-Tagalog yun. Naririnig niya yung salita ng isang congressman, yung sinasabi sa mga pronunciation palpak. Anong sabi niya nung nakaraan? Ang country. Ano yun, nagbibilang ka ng 3? Yattering. Ano pa? Ano pa yung mga inaano niya dito? Ano pa yung mga sinasabi niya ni Dan Fernandez? Ano pa? Madami yan. And the list goes on and on and on. May nanonood na bata, isang congressman, tanga mag-Ingles. Bakit pa ako mag-aaral? Tanga nga yung mga congressman, tanga nga mag-Ingles, eh. Bakit pa ako mag-English? Yung mga anak ninyo dito, nag-aaral, mahina sa subject verb agreement. Tapos papagalitan mo. Sasabihin niya, eh yung congressman nga ang tawag sa ang tawag sa isda, fish. O sabi ni Lori Lee. Ang sabi niya with regards. Meron pa siyang country. Meron pa nga na instead of uttering, ang sabi niya yattering or uttering, di ba? Uttering, sir, hindi uttering. Alam mo, yun yung sinasabi natin na it is important na kayong mga congressman serve as a good example. Magsilbi kayong magandang ehemplo sa taong bayan dahil po tayo na hiyang-hiya na tayo. Dirin-diri na tayo. Sa mga ganitong klase na puta, English-Englishan, galing-galingan. Dan Fernandez, hindi porkit magaling ka mag-English, matalino ka na. Maraming magagaling mag-English, mga tanga. Dito nga sa Amerika, homeless. Walang bahay. Taong grasa, Inglesero eh. So it means na yung pagiging Inglesero, Dan Fernandez, hindi yan importante sa buhay ng tao at sa kongreso. Kailangan dyan, maging maayos yung panuntunan mo, yung iyong prinsipyo, yung iyong trabaho, ayusin mo. Huwag mong piliting mag-in-English. Ka naman ng ganun ka naman ng ganun. Hindi mo magagamit yan. Oo. Hindi mo magagamit yan. Ang dami pa, sobrang dami pa mga pinagsasabi doon na palpak. So kung sakali man, si Sal Panelo, sitahin ka niya, dahil nga, palpak ka. Why not? Ayusin nyo na lang. Baguhin nyo. Hindi eh. Nagagalit kayo. Ikaw, Abante, nagagalit ka. Makikipagtagisan ka ng English kay Panelo, grammar police yan, abogado yan. Sigurado ka? Baka mamaya hamunin ka niyan. Abante, magulat ka. Ang yabang-yabang mo na magsasalita ka ng English. Binabasa mo lang naman yung script mo. Ano magaling dun? Huwag kang magalit. You try to talk to your colleague, Dan Fernandez. Palpak talaga yung English mo, pre. Palpak talaga, pre. Baguhin mo na. Si Robin Padilla nga, senador, hindi nag-English eh. Pero nagiging effective siya na senador. Huwag ka na kasi magpanggap, Dan Fernandez, kasi tanga ka eh. Bopols ka eh.
ano ka, ropor ka sa Ingles. Kaya mag-Tagalog ka na lang para mas maintindihan ng tao at para mas ma-articulate mo, mas mai-compose mo yung mga gusto mong sabihin, ha? Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Oh, ikaw. Si Dan Fernandez hindi. Ikaw ba yung sinasabi niya? At saka, panay ang sagot mo, panay ang with regards mo din kasi. Mali nga yun eh. Tangina, ba't ba kasi ang hirap tanggapin sa sarili ninyo na mali? Pag mali, i-correct nyo. Ganun lang yun. Hindi naman porkit sinita ka, bobo ka na eh. Halimbawa ako, may English ako dito, marami sumisita sa akin yan. Kino-correct ko. Kasi nga, prone naman ang tao sa pagkakamali. We are all human. We are not robots. Hindi tayo AI. Wala tayong chat GPT. May mga pagkakamali din tayo paminsan-minsan. Na kapag ka kinorek, it doesn't mean hinihiya ka, kaya ka nga kinokorek, itinatama ka eh. Eh di itama mo, eh di tanggapin mo. Pastor, tas hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Anong klase yan? Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Oh, eh di kung mas marunong kang mag-English, eh di good. Walang problema. Anong masama ron? Ikaw nang pinakamagaling kung yan ang gusto mo. Kung mas importante sa'yo yung ego mo, wag ka na mag-congressman. Oo, ano mo, i-nurture mo yung ego mo. Alagaan mo para lumaki lalo. Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today marks a significant development. So, nang yabang-yabang, English daw yung kanyang opening statement, pero anak ng tinapay. Klaseng opening statement niya, binasa mo. Ay nako, abante, ewan ko sa'yo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang